Ang inyo pong nakikita ay ang kinakalawang na MV Hufuk. Ito po ay isang foreign vessel na dahil sa kalakasan ng hanging habagat at malalaking alon dito sa Manila Bay ay nagdulot ng kaba ang barkong yan matapos na lumapit dito sa may Baywalk, pero sa kabutihang palad ay hindi nagtuloy-tuloy ang pagsadsad niya kagabi. At ito pong foreign vessel na ito ay kasalukuyan pa rin naririto at 2012 pa nang ito ay i-seize ng Bureau of Customs matapos nga na mahuli ng mga otoridad dahil sa pagkakarga ng mga matataas na kalibre ng armas sa may Bataan. At mamaya po ay babalikan natin ang detalye ng ibang balitang yan, kaugnay pa rin ng pagsadsad itong MV Hufuk dito sa may malapit sa Baywalk. At bukod dyan, may isang ferry na lumubog po dito sa may Manila Bay. Alamin po natin ang detalye, kaugnay pa rin ng balitang yan. Nakatutok pa rin ang Philippine Coast Guard dito nga sa foreign cargo vessel na aking binabanggit. At hindi raw kaya ng Coast Guard na lumapit sa barko kagabi dahil sa laki ng mga alon. Alas 3 ang hapon kahapon na magsimulang gumalaw ang barko papalapit sa Baywalk. Mula sa 800 meters na orihinal na layo nito, kaninang umaga nasa 100 meters na lang ang layo ng barko mula sa Baywalk. Di agad na kontak ang dalawang caretaker na sakay nito. Masusing binabantayan ng barko dahil kung patuloy itong lalapit ay posible itong sumadsad at magdulot ng oil spill. Kasagsagan din ng lakas ng alon at ulan dala ng Bagyong Luis ang lumubog ang isang ferry dito sa Manila Bay. Nakaligtas ang lahat ng sakay nito pero matinding hirap ang dinanas nila. Narito report ni Victoria Tulad. Hinang-hina ang 7 member ng MV Super Shuttle Ferry 7 nang matagpuan ng Philippine Coast Guard sa Baywalk sa Maynila pasado alas 10 kagabi. 2 oras bago nito, lumubog ang ferry dahil sa lakas ng alon at ulang dulot ng Bagyong Luis. Ayon sa crew, nakaligtas sila gamit ang life raft. Nanginginig at hirap maglakad ang mga lalaki. Ang isa sa kanila, hindi makaupo sa sakit ng katawan at kinailangang ilagay sa stretcher. Nakaangkla lang daw sa Manila Bay ang ferry nang mangyari ang insidente. 15 silang sakay nito pero nagkahiwa-hiwalay. Agad nilapatan ng paunang lunas ang mga crew sa Coast Guard Medical Center. Mga galos, maliliit na sugat at pasalang daw ang kanilang tinamo. Pero ang trauma na kanilang naranasan, hindi madaling mawawala ayon kay Michael Adlaon. Hindi raw nila alam kung may sira ang ferry dahil sa loob lang ng 30 minuto, lumubog na ito. Inantay muna naman yung Coast Guard, baka may dumating na Coast Guard. Yung medyo natagalan, yung nag-decide kami na lumipas sa life raft. Mabuti na lang at inalon papunta sa Baywalk ang kanilang life raft. Wala mang naisalbang gamit sina Michael maliban sa cellphone at ilang dokumento, marami pa rin daw silang ipinagpapasalamat. Salamat lang kami sa Diyos dahil natulungan kami. Nakarating kami doon ng safety. Kahit may galos konti, pero okay naman talaga. Maghahating gabi nang mahanap naman si Joel Canalita Jr., ang security guard ng ferry. Bakas sa kanyang mukha ang pagod matapos ng 3 oras na pagpapalutang-lutang sa Manila Bay. Tumalon lang po ako. Tapos may nakita akong plywood na may fiber po. Yun na lang ginamit ko. Ayon sa Coast Guard, lahat ng 15 sakay ng vessel ay nakaligtas. 4 pa ang dinala sa medical center habang 3 naman ang nagpunta sa police station at agad umuwi. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng MV Super Shuttle Ferry 7, asikasuhin nila ang mga crew member. Victoria Tulad, GMA News.